Touchdown Lapu-Lapu City na ang ilang heads of state para sa ASEAN Summit 2026. Inaasahang sentro ng pagpupulong ang pagtugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy live mula sa Cebu. Mary Ann, ano na ang latest dyan? Willard, dumating na sa Cebu ang mga matataas na leader mula ASEAN nations para sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings. Kagabi, nabating na rin si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu. Dumating ng Cebu ang Pangulo, nilinaw nito na bibigyan ng pansin ang tatlong pangunahing prioridad sa ASEAN Summit: ang seguridad sa enerhiya, food security at kaligtasan ng mamamayang ASEAN sa buong mundo. Ayon pa kay PBBM, papangunahan niya ang talakayan kung paano mapapalakas ng rehiyon ang paghahanda sa mga hamon at matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Sa unang araw ng 40th ASEAN Summit and related meetings sa Lapu-Lapu City, malinaw ang mensahe ng kalihim ng Foreign Affairs sa harap ng mga foreign ministers na ang pagtitipon ay nakatuon sa pagtugon ng ASEAN sa krisis sa Middle East at ang umiiral na prioridad ng bawat bansa, kabilang na ang usapang politika, ekonomiya at pagpapalakas sa mamamayan ng ASEAN. As we convene today, we do so at a particularly consequential moment for our region. The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects on ASEAN. For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase in fuel and energy cost, which eventually led to higher prices for agricultural inputs. Kasama na sa summit ngayong araw si ASEAN Secretary General Kao Kim-hoon. Samantala, bahagi ng ASEAN Week sa Cebu ang pagpapakilala sa mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng ASEAN Business Media Exchange. 7 mga gawa at produktong Cebu ang ibinida mula sa iba't ibang lungsod ng Cebu. Isa na rito ang hinablo ng Argao. Ang hablon ay isang proseso ng handloom weaving na lumilikha ng mga telang ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. Maselan ang proseso ng paggawa gamit ang wooden handloom. We hope to show to the world that our hand-woven products are as beautiful as those that we see in other ASEAN countries. These are all made by women weavers. We also have beneficiary sewers and product finishers. And if you can see, ma'am, these products are hand-woven and at the same time heart-woven. Bahagi ng pagbubukas sa International Media Center ang Business Media Exchange. Nagsimula noong Mayo 6, matatapos na rin ito bukas. Willard? Maraming salamat, Mary Ann Uy, nag-uulat ng live mula sa Cebu. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.